What's up guys? Here's your boy Forex Noipy and today's video, pag-uusapan natin kung paano ka ba pipili ng broker mo, no? So, maraming paraan, maraming opinion, etc. Pag-usapan natin ngayon, mga kanoypi. Let's go! Alright, mga kanoypi. So, paano ka nga ba pipili ng broker mo, no? So, una sa lahat, gusto mo munang malaman kung ano bang klaseng trader mo gusto maging, no? Sa simula, syempre, try-try ka lang, tapos malalaman mo may iba't iba palang klase ng trader. So, alamin mo kung ano bang klaseng trader mo ba gusto maging, no? Ako, nung una, gusto ko maging scalper. Diba? Yung scalper, ito yung mga in-out lang sa market. They get about 5 pips, 5 to 10, and then they're out. Ito yung mabilisan lang, no? So, syempre, kung scalper ka, ang gusto mong klaseng broker, yung mababa ang spread. Yan. Kasi kung mababa lang ang spread ng broker mo, sa dami ng trades na masa-scalp mo, hindi ganun kalaki yung babayaran mo sa spread, no? Ngayon, kung hindi ka naman scalper, maaari namang day trader ka. Day trader ka nga ba? Kung day trader ka, bukod sa mababa ang spread, syempre, gusto mo rin malaman kung marami kang options to trade. Baka mamaya, limited lang yung currency pairs na meron yung broker mo. Diba? Ngayon, kung hindi ka naman day trader, baka malamang swing trader ka. So, kung gusto mo naman maging swing trader, ito yung mga trades na sineset up mo is tumatagal ng days, minsan weeks, minsan months pa nga na nandun lang siya sa position, and then let's let the stop loss and the take profit do its own job, diba? So after mong malaman kung anong klaseng broker ka, syempre gusto mong malaman kung regulated ba yung broker of choice mo, diba? Pag pumunta ka kasi sa mga website ng mga broker, makikita mo yung mga certificates nila at kung saan sila regulated. Diba? Ngayon, syempre, lahat naman ng forex brokers na makikita mo online, may mga kanya-kanyang regulatory certificates yan. Gagawa ka siguro ng comparison kung saan may pinakamarami silang regulatory areas or countries. That depends on you. Again, pag nag-research ka, sobrang dami kasing forex brokers. And baka mamaya may makita ka out of 9 countries sa 5 forex broker. Tapos sa other 5, 9 countries din. So, back to square one ka, mahirapan ka rin pumili. No? Consider all these factors, their regulatories, their certificates, and do further more research. Pwede kang magtingin sa mga trusted forex review sites. Para sa akin, that is forexbrokers.com, dahil they are third party. Okay? Ngayon, after mong malaman or makapili kung regulated ba yung broker mo at saan sila regulated, syempre gusto mo rin malaman yung public opinion, di ba? Magbasa ka ng reviews, manood ka ng reviews, at dun mo mame-measure kung tolerable ba yung mga review nila, pros and cons para sa'yo. Diba? It's important to know the public opinion of the brokers, and ang may papayo ko sa'yo, bukod sa manood ka at magbasa ng reviews, is i-testing mo. Diba? Pag pumili ka na kasi ng broker, pinaka-importante dyan, Kanoypi, is i-testing mo yung demo account nila. Ngayon, when you sign up for a brokerage, syempre may mga konting hassle lang dahil they will require you of your identification. They will require you to send their IDs or your IDs, proof of billing, kasi you're signing up for an account with them. Diba? Ngayon, gamitin mo yung demo nila, mga Kanoypi.
Tapos, mag-execute ka ng trades doon sa demo nila based on the strategy that you're backtesting, no? This will allow you to feel how their connection is to the market, whether mabilis ba to or mabagal. Kadalasan naman, Kanoypi, mabilis, no? At sa pag-backtest mo or sa pag-test mo ng demo nila, doon mo din malalaman kung kaya mo ba i-tolerate yung charges, yung spread, yung swap, at payo ko, Kanoypi, is mag-antay ka ng news event like high-impacting news. Makikita mo yon sa forexfactory.com. Lalagay ko yon sa description below. Okay? Kasi kung merong high-impact news, halos lahat ng brokers nagtataas ng spreads nila that time. Siguro mga 15 to 5 minutes, you will see their spreads spiking up, and that's for their own protection. Okay? Sa paggamit mo naman ng demo nila, dun mo malalaman ang tolerance mo sa spread during these occasions. Okay? Goods ba yun, mga Kanoypi? Okay, so eto mga Kanoypi, bonus tip ko para sa inyo, no? Bonus tips, no? Para sa akin, again, disclaimer lang, opinion ko lang to. Feel free to do your own research, but again, this is just my opinion, okay? Ito ang top 3 brokers para sa akin, okay? Una dyan, mga Kanoypi, ay AvaTrade. Siyempre, bias ako dahil broker ko to eh. Isa to sa mga brokers ko at competitive yung spreads nila. Ibig sabihin nun ay kumpara ko na yung spreads nila to other different brokers. Not all, but some of the brokers that I found on social media, on the ads, at kumpara ko kung alin yung mga may spreads na competitive para sa trading style ko. I'm a day trader, by the way. At may rating sila na 4.5 stars sa forexbrokers.com, and they've been in business since 2006. So, para sa akin, the longer the broker is, the better they are in managing their business, and the better their records are in terms of business strategies, etc. etc. So, good sa akin yun, yung tenured nila sa industry. At regulated broker din siya sa Europe, Japan, Australia, South Africa, UAE, and the British Virgin Islands. Pangalawa sa listahan ko ay ang XM. Isa dito sa mga brokers ko. Competitive din ang mga spread nila, no? At pinakagusto ko dito is Pinoy ang client services nila. At regulated syempre by authorities in Cyprus, Australia, Belize, and United Arab Emirates. No? Pinaka-bet ko talaga pag Pinoy yung client services kasi hindi ko na kailangan mag-English. 4.5 din nga pala ang stars nila sa forexbrokers.com, which is para sa akin okay naman. And they were founded in 2009 at isa sa mga pinakamababang withdrawal fees based again on my research. No? Maraming Pilipino ang gumagamit ng XM. In fact, one of their ambassadors is Manny Pacquiao. Yan. Pangatlo sa listahan ko, mga Kanoypi, is IC Markets. Meron din silang 4.5 stars sa forexbroker.com at they offer competitive pricing across all account types with low average spreads. IC Markets, mga Kanoypi, ay isa sa mga brokers na na-encounter ko na may zero spread. Pag sinabing zero spread, hindi sila nag-charge ng kada trade mo, but they earn on commissions. Okay? So, hindi sa lahat ng currency pairs at hindi sa lahat ng trading, whether that's indices, crypto, hindi lahat zero. So, do your research, look at their websites, meron sila doon. Okay? According naman kay forexbroker.com, they were top ranked sa MetaTrader Broker for 2023 annual awards. So, that's a good record para sa akin. Especially na third party ang nag-recognize nun, no? IC Markets naman has 3 regulatory entities available. The European, which is based in Cyprus,
Australia, and its offshore entities based in Seychelles. Kung saan yung Seychelles, mga Kanoypi, hindi ko alam. Alright? So, mga Kanoypi, yan ang maipapayo ko sa inyo for today's video. Again, para sa akin, ang pinakamagandang gawin is mag-research, magbasa, pili ka ng 5 brokers para sa'yo. Siguro ako, para ma-share ko lang, no? Siguro naka 30 akong selection ng brokers. Kinategorize ko sila by 5, tapos gumawa ako ng comparison table. Again, that's based on how I chose my broker. Kung hindi naman super big deal kasi mga Kanoypi, yung may mga record na hindi nabayaran, sobrang tagal ng withdraw hanggang sa hindi mo na makuha. Pero sa panahon ngayon, I haven't heard that kind of scandal in a very, very long time. Okay? So, sa ngayon mga Kanoypi, yun muna ang pag-usapan natin. If you think that this video helps you and helped you, and you have other questions that I can answer for you, paki-comment naman dyan. And tsaka baka naman pwedeng mag-subscribe, no? Like na rin yung video mga Kanoypi to help the channel out. And then, pa-share na din para dumami pa yung subscribers natin. Thank you so much mga Kanoypi, and goodbye!